Why I have to say that? He knows na saktan ito sa sinabi niya, kaya bigla itong lumabas ng kwarto niya. He mean it, kaya lang hindi pa siya handa, kaya yun ang nasabi na lang niya. Ayaw niyang ma-reject nito dahil sa kapansanan niya ngayon, sino ba naman ang magkagusto sa isang bulag na tulad niya? Kahit palagi nitong sinasabi na, crush siya nito, humahanga lang siguro ito sa kanya, like other woman used before, only his looks. And the wealth and name he had. He's not deserving for that woman, he's a blind forever, kung hindi sila makahanap ng cornea na kamatch niya. And stuck in darkness, but still he's positive that one of those days, may balita na ang mga magulang, he's hoping for it soon. And why his ex is bothering him now, wala na ba itong pera at ganun na lang kapersigido na balikan siya, after everything she did. He's not a fool to let her use him again, she's not that kind of persistent, kung wala itong motibo na gagawin sa kanya. Maybe his money, kasi nga lahat ng luho nito before na ibigay niya. At ako na isang bulag nagpapauto naman dito. Nontog na siya ayaw na niyang maulit pa, at baka masiraan na talaga siya, at baka sa susunod hindi lang mata niya ang mabulag, pati katawan niya baka baldado o lumpo na siya. He learned his lesson already, once is enough and no one can fool him again, even his ex-fiancé. Isang katok sa pintuan niya ang narinig niya, baka si Lucia naman ito, at banibiro siya kaya kaagad din siyang sumagot. Who's there? Bigla itong nagbukas at boses ng ina niya. Son, what happened? Alalang tanong nito, the security told us na pinakaladkad mo raw papalabas si Sandra, mula dito sa kwarto mo. Yes mom, she's here, and she slapped Lucia. That's why I let the security to drag her out. Saad niya dito? Bakit niya nagawa iyon? Di makapaniwalang ani ng ina. She's jealous over her, that she lose control, that she slapped her and she's been so hysterical, igting niyang sagot dito. I told the security to ban her, that if someone let her come in again I'll fire them, I won't tolerate her action, she's so much angry. Nagngangalit niyang saad. That's good son. I'll tell your father about this. Muli nitong saad. And I saw Lucia in the garden, she asked the maid for some ice pack. I let her go home so she can rest, namumula ang kabilang pisngi nito, kaya pinauwi ko na muna. Pag-aalalang saad nito sa kanya. That's okay mom, I'll talk to her tomorrow about this. Anyway son, your Uncle Andre called your father this morning. And he's just waiting for the result if the eye donor will gonna match at your cornea. We just hope na sana ka-match mo ito para makalipad ka na ng US for your eye transplant. Anytime soon, and I'm so happy if this will be a good news, masayang kwento nito sa kanya. Nabuhayan siya ng loob sa narinig sa ina, sana nga magka-match ang cornea nila ng eye donor, he can't wait to fly to US for his eye transplant. Don't lose hope Randall, makakakita ka rin anytime soon. Ani ng ina, I'll tell you if your uncle will call us, tinapik siya nito sa balikat saka lumabas ng kwarto niya. Thank you mom. Pasalamat niya dito. This is it he's been waiting for, sana good news na ang ibabalita ng tiyuhin sa kanya, it's less than a year na rin na wala siyang makita, at nakakulong lang dito sa kwarto niya. He wants to work again. Namimiss na niya ang hospital niya. Ang mga pasyente niya at ang mga bata sa Hospicio de San Lucas, matagal na niyang hindi nabisita ito, simula nang mabulag siya, wala din siyang komunikasyon dito. Siya mismo ang nag-iwas sa mga bagay na ginagawa niya noon, ayaw niyang kawan siya. And now maibabalik na niya ang mga ginagawa dati, kung makakakita na ulit siya. And thinking Lucia, makita na niya ang itsura nito. He hopes she will not change, kung sakali man na makakakita na siya. Is she gonna tell him again that she had a crush on him? Pag nakakita na kaya siya, he's hoping for it. Maaga siyang pinauwi ng senyora, namumula na masyado ang kabilang pisngi niya, kaya naghingi siya ng ice pack sa isang katulong, at nilapat dito, nagngingit-ngit talaga siya sa pusit na sinukan na yun, ito palang ang unang nanakit sa kanya, wala pang may nakasample sa kanya, kaya sisiguraduhin niya na sa susunod magsanga ang landas nila, ready siya palagi, magpapaturo siya ng karate doon sa kaibigan ni Ngongo na magaling mag-taekwondo. Pag sinampal siya ulit kakaratehin niya talaga.
Para malaman nito kung sino ang sinaktan niya, kung gaano kaputi ang sinuka na pusit. Baka pag kinarati na niya lalabas ang itim nitong dagta magiging ganun talaga ang itsura niya. Hagik-hak niya na sa naiisip, masakit talaga ha, pero kung maging syota mo naman si senyorito ng ilang minuto ay wow na wow, kinilig ang ano ko. Teka, kinikilig ba talaga ang pempem ang siyanggalang ng isip ko, dream come true, may pandesal pa kaya yon. Kahit yun lang busog na yung mata ko, naku Lucia na baliw ka na naman, nang arap ka ng dilat, kanina lang sabi mo tigilan mo na. Tapos ngayon ito nananaginip ka ng gising. Napatampol pa siya sa noo niya, baka sa susunod kakanta na siya ng AJ song. Nanaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Nagsusumiding damdamin kahit halik lang ang akin. Nababaliw ako sa'yo bawat silakbo ng puso ko. Naku naman mababaliw na talaga ako pag ganito na ang iniisip ko. Ayoko na crush lang kita ngayon, bukas na lang kita mamahalin, pagdadrama na niya. Magiging akin ka rin senyorito. Ay wag na pala, sabay bawi at bagsak niya ng mga kamay sa lamesang kahoy nila. Pag nakakita na ito sigurado hindi na siya kilala nito, sino lang naman siya para dito. Tama lang din yun, aalis na siya doon pag nakakita na ito. Maghahanap na naman siya ng ibang trabaho, hindi na siya kailangan nito. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang lalim nun sino iniisip mo yung alien mong amo na crush mo? Pangbubas ka naman nito sa kanya. Tigilan mo ako Brilla silang para napabuntong hininga lang si senyorito kaagad. Balik niya dito. Pilit niyang tinatakpan ang pisngi niya, para hindi ito makita ng kapatid. Pero napansin pa rin nito. Hep, anong nangyari dyan? Sino nang jambag sa'yo at namumula yan, malapit ng mangitim o? Ang ermitanyong amo mo ba ang may gawa niyan ha? Galit nitong tanong sa kanya. Hindi yung ex ni senyorito. Bali walang sagot niya. Ano, naikinasigaw pa nito? Nagpa-jambag ka doon. Di ka lumaban. Halika samahan mo ako at ilalampaso sa pagmumukha niya, sabay hila pa sa kanya papuntang pintuan. Tumigil ka nga, wala na yung pusit doon, pinakaladkad na kanina palabas ng mansyon. Naunahan lang niya ako kaya nakaisa siya, pero humanda siya mag-aral ako magkarate kay Ngongo. Taas kilay niyang sagot sa kapatid. Aba dapat lang walang magpapatalo sa lahi ng matatapang, makita ko lang yan sub-sub ko yun sa tae ni Ngongo. Pagyayabang pa nito. Bakit Brill nakita mo ang tae ni Ngongo? Siguro sinilip mo no. Busta niya dito na sinabayan pa niya ng malakas na halakhak. Bigla naman siya nito hinampas, kaya nagulat din siya, ang bigat talaga ng kamay mo. Saway niya dito. Baka ikaw unahin kong isabsab sa tae ni Ngongo. Pikan nitong sabi sa kanya. Pag silang dalawa talaga ng kapatid mapipikon ka lang, kaya pagpikan ka talo ka. Maaga siyang pumasok ngayon, buti at walang pasok si Brill, kaya naiwan niya si Yolo dito. Nagmamadali na siya ang bagal kasi pumadyak nung pedicab na sinakyan niya, pati yung tricycle parang may libing kung magpatakbo. Bababa na sana siya para takbuhin na lang, mabilis pa sana siya. Kainis lang tapos kwento pa ng kwento yung driver ng tricycle na yun, na mukhang si kamatayan na sa payat, tumatalsak naman ang ulan niya sa bunganga, mabuti sana kung mabango amoy imburnal naman. Sana naisip lang naman nun magpabango ng formalin, para mas lalo na siyang amoy bangkay na naagnas. Diyos ko bakit yun pa ang nasakyan ko, pati yung tricycle niya para na ring susuko na sa kalumaan nito. Nakakahiya lang kasi tumanggi. At sabi pa nung driver, lumilipad daw sa bilis, yun pala makikipaglibing kami sa bagal ng takbo, panay pa ubo nito na mukhang hindi naabutin ng mansyon, at matigok na kaya pagkadating ng mansyon hingal na yung driver pati yung tricycle. Sus ko po, ano ba naman itong nasakyan ko, kaya late tuloy ako ng 10 minuto. Pagkapasok ng mansyon dumiretso muna siya sa kusina, at pinaalam sa mayordoma dito na dumating na siya. Nay andito na po ako, pasensya na late ako ng kaunti, kaagad niyang sabi nang makita ang mayordoma. Puntahan muna si senyorito, at dalhin muna itong almusal niya, di bale maganda ang mood noon kaya di magagalit yun. Anito pa sa kanya na nakangiti. Sige po nay tuloy na po ako doon sa taas. Bitbit na niya ang tray ng pagkain nito papunta sa kwarto ng amo, kumatok lang siya ng ilang beses, at itinulak pabukas. Good morning senyorito.
Kaagad niyang bati dito nang makita itong nakaupo sa couch nito, at nakaharap sa bintana. Good morning, Anne. Ito lang ang tumatawag sa kanya ng pangalawang pangalan niya, siguro dahil halos magkaparehas sila ng ex nito ng palayaw. Good mood nga ito kasi hindi nagsusungit ngayon, maganda siguro ang gising nito ngayon. Maaliwalas kasi ang mukha nito. Inilapag niya sa harapan nito ang tray na dala niyang pagkain dito. Thank you, Lucia. Wow, ang ganda nga ng mood. Ano kaya ang napanaginipan nito kagabi? At sana yun lagi ang mapanaginipan gabi-gabi para maganda ang gising. What's your dream, senyorito? Tanong niya dito. I dream to see the light again. Agad nitong sagot. Hindi yun kumakamot pa siya sa ulo niya sa sinabi niya, yung panaginip mo kagabi. No, I don't dream last night. Iiling nitong sagot habang nangangapa sa pagkain. Sanay na talaga ito, kabisado na niya na huwag magkalat ang mga pagkain sa plato nito. And you dream last night? Yes, senyorito, it's a secret kung sino ang napanaginipan ko. Sabay hagik-hak niya. Tumaas naman ang kilay nito sa sagot niya, and why it's a secret? Basta, don't ask na kasi. Nakanguso niyang saad. Napanaginipan lang naman niya itong hinahalikan siya kagabi, kaya ang ganda na sana ng karugtong nang biglang lumagapak ang paa ni Yolo sa nguso niya, yun na pala ang hinahalikan niya, naputol tuloy ang maganda niyang panaginip. Okay fine, sabay taas pa nito ng mga kamay na may hawak na kutsara at tinidor. Tinitigan niya ito habang kumakain, ang gwapo talaga ni senyorito, napakatanggos na ilong mamula-mulang labi, at napakakinas ng pisngi, dinaig pa ang pisngi niya na tinubuan ng tagiyawat sa gilid ng ilong niya. Stop staring, Lucia. Saway nito sa kanya. Oy, senyorito di kaya. Pagsisinungaling niya dito. Ang talas naman ng pakiramdam nito, parang nakakakita lang, at alam nitong tinitigan siya, teka lang baka nga nakakakita na ito, at nagkukunyari lang na bulag. Nakulagot talaga sakin kung nagkukunyari lang talaga. Senyorito ha, umamin ka nga, nakakakita ka na ba? Bakit alam mong tinitigan kita? See? So, totoo nga na tinitigan mo ako. Did I pass your examination? Guwapo ba ako? Nakangisi nitong saad sa kanya. Guwapong-guwapo sagot niyang pabulong. Pero nakita niya itong nakangiti, narinig pa noon ang sinabi niyang halos bulong na lang. Napatampol pa siya sa noo niya. Nakakahiya kung narinig pa nito. So you still had a crush on me? Nakangisi nitong tanong sa kanya. Namula siya bigla sa tanong nito, kaya hindi niya kaagad sinagot. I'm waiting, Lucia. It's just a yes or no. Senyorito, pwede or na lang ang sagot ko. Hagik-hak niya. What's or? Yes or no? Ang sagot lang. Iritang saad nito. Madali talagang mairita ito sa kanya, nakabusangot na kaagad ang gwapo nitong mukha. Pwede bukas na lang kita sagutin, senyorito, mag-iisip muna ako. Why can't you answer now? Is it hard for you to say yes or no? Galit na nitong saad sa kanya. Yes na nga nagagalit ka na kasi agad. Ayan yes na pero bukas pa kita crush. Ngayon hindi muna. Nasinabayan naman niya ng mumunting hagik-hak, pikanin talaga tong amo niyang bugnutin. Good, that's better. I'm happy to know that. Ganun lang. Taas kilay niyang sagot dito. After I eat my breakfast, can you bring me to the garden? Masuyo nitong saad sa kanya. Really? Nanlalaking mata niya sa gulat, nag-aya itong lumabas ng hala niya, lalabas ka senyorito baka may lagnat ka, sabay dampi ng palad niya sa leeg nito. Ikinabigla niya dahil parang nakuryente pa siya nang dumapo ang palad niya sa leeg nito. I want to breathe some fresh air and smell the flowers. Ay sure senyorito, don't you worry, I'll bring you there. Ay, nagbawas naman ako ng kunting English ko sa baul. Di siya makapaniwala na nag-aya itong lumabas. Ano kaya talaga ang napanaginipan niya kagabi? Okay, bring me now. Just leave this here, ipakuha muna sa ibang katulong. Sure na sure. Agad niyang sagot. Kinuha niya ang baston nito, na nakatupi sa gilid ng higaan nito, at ibinigay dito. Nalalayan niya muna ito, nakakaramdam talaga siya ng init na nakakuryente sa balat nito. Kaya naiilang siyang hawakan ito. Binitawan niya ito habang ginig-iya palabas ng kwarto nito. Hold me, Lucia, anito pang nakangisi. Hinawakan niya ito sa kamay, ngunit pinagdaop nito ang mga daliri nila.
Nagulat siya sa ginawa nito, kaya bigla niyang hinela ang kamay niya, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito sa mga palad niya. Namumula na siya ng sobra sa ginawa ng amo sa kamay niya. Palabas na sila papuntang garden, nang masalubong nito ang isang katulong, parang nagulat pa ito nang makita ang amo na kasama niya, at tiningnan pa nito ang mga kamay nilang magkasalikop, at tumingin sa kanya na may ngisi, "Lucia, move now. Why we stop?" Nahiya siyang nakatingin sa katulong nito, at sa mga kamay nila. Binaliwala na niya ito, at dinala sa garden. Pinaupo niya ito sa may lamesa doon, at pinalibutan ng mga reta na upuan. "Senyorito, dito lang po muna kayo, ikukuha kita ng juice." Palem niya dito para bitawan nito ang mga kamay niya. "Stay, don't go, it feels good to be like this." Ani pa nito. Di niya maintindihan kung ano ang "it feels good" na sinasabi nito. Ang lumabas ba ng kwarto o yung kamay nila na hanggang ngayon ayaw bitawan pa? "Senyorito, yung kamay ko po bitawan nyo na, dito na po kayo sa garden eh." Sabay hila niya. Nahihiya na siya baka may makakita pa na iba sa kanila, kaya pinilit na niyang hilahin ito buti at binitawan din ito. Pag di pa kasi nito binitawan, baka bigla na lang siyang mangisay sa harapan nito sa sobrang kilig, na nararamdaman niya ngayon. Gusto naman niyang tumili ng sobrang lakas, pero mamaya na lang sa bahay nila, kahit na mautot na siya kakapihil na wag tumili, sana lang pag uwi siya wag naman yung amoy formalin ulit na driver ang masakyan niya. Baka pag di pa niya mapigilan, at napatili siya bigla itong atakihin at mamatay siya pa ang mananagot. Kilig na kilig pa naman siya ngayon.